Ang gusto po nilang gawin, ibukod ng isa-isa sa kanya-kanyang mga kwarto ang bawat isang subject ng sabpina at tanungin. Maraming tinutulan ng kampo ng Atty. Ate Baligod yung pag-interview ng isa-isa ng kanyang mga kliyente dahil nga po ay hindi natin alam kung ano ba talaga ang kinakatakutan niya, di ba? So yun po guys ang ating pag-uusapan ngayon. Luzon, Visayas at Mindanao, magandang araw po. Welcome pumuli kayo sa aking YouTube channel, Kabayan Sam TV. At ito na nga po mga guys, at magkakaroon lamang tayo ng ilang mga komento dito. Pero bago po ang lahat, kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, pwede bang paki-like ang video, paki-subscribe. Pakipindot na rin po ang notification bell para update kayo sa mga bago kong upload na video. At bago tayo mag-komento guys, panoorin man natin itong pahayag ng kampo ni Atty. Baligod o yung kanyang mga kasamahan. Lalo na itong si Topacio. Ito po, pakinggan po na. Attorney Topacio? Yes, oo, kasi alam nyo, itong kinakataka ko Nagulat ako. Kasi kami naman nag-cooperate. Diba sabi ko, out of respect to the institution, may sabpina, pumunta kami. Ang gusto po nilang gawin, ibukod ng isa-isa sa kanya-kanyang mga kwarto ang bawat isang subject ng sabpina at tanungin. Hindi po pwede yun. Now we are trying to get statements na maaring self-incriminatory. Maari kasi I insist, wala kaming tinatago. Oh, that papasok na yung right to remain silent dyan. Kasi with respect to the Marines, ayoko naman pangunahan si Atty. Baligod. Pero yung sinasabi nila, with all due respect to our NBI friends, na hindi daw custodial interrogation yon, titignan daw nila yung credibility. Eh kung sabihin nila hindi credible, is that not a crime of perjury na sasabihin nila? Oh, di ba? Kaya very suspicious po ito and very alarming itong ginagawa nila. Na isasabihin na nila, i-interviewin nila isa-isa. Alam naman nila, isa lang ang abogado ng 18. Ang sabi ko nga sa kanila, ano bang partisipasyon ng aking kliyente? He was not mentioned in the subpoena. Oh, hindi naman siya inireklamo. Sabi ko, kung talagang gusto nyo mag-imbestiga, bakit hindi nyo ipatawag? Yung itinuturo, ba't yung nagtuturo ang ipinatatawag nyo? At i-interview nyo isa-isa para bang sila gumawa ng krimen? Hindi po tama ito. This is a form of harassment, intimidation, and it intends to send a chilling effect to those na gustong magtestigo pa na kapag kayo nagtestigo, itong gagawin sa inyo. Interviewin kayo, makatawag kayo, investigahan kayo na para bagang kayo na yung kriminal. So yun na guys, napanood natin. Bago tayo mag-komento, sino ba itong mga taong ito? Alam natin na itong si Topacio ay talagang ito isang mga kritiko ng administrasyon. At ito yung Maka Duterte rin to at ano rin ito ng mga Duterte. Pati itong si kasama niya, si Baligod at si Mike Defensor. Mga Maka Duterte yan sila. Ngayon, ang issue ay ganito. Ay itong si Topacio ay tumatay yung abogado ni Mike Defensor dahil nga po ay siyempre inimbitahan din itong si Mike Defensor sa NBI. Ngayon, alam natin kung sino ang mga to. Siyempre, sa side ito ng mga Duterte. Ngayon, ang nabubuo ngayon na katanungan ng mga tao, ano ba ang mga to? Sila ba talaga ang nagplano ng mga ganito at sila ba ang gumawa ng script ng mga X-18 Marine na kinuha nila? Di ba? So ngayon, nung sila po ay nagkaroon ng subpoena ng NBI at sila po ay pinanulakan nila ang imbitasyon ng NBI. Ngayon, maraming tinututulan ng kampo ng Attorney Libby na hindi siya pumapayag na magkaroon ng isa-isang interview sa kanila. O ano nga ba mga kababayan ang ikinatatakot ni Libby Baligod, Attorney Libby, na bakit siya natatakot? Kung sila ba ay nagsasabi ng totoo, wala sila dapat ikatakot. Kahit isa-isahin sila na interviewin. Diba, mga kabayan? Yan lang po mga kabayan ang logic na kasagutan o komento na wala sila dapat ikatakot.
kung mayroon man interview ng isa-isa kasi nga, natatakot sila na hindi magtutugma ang kanilang mga salaysay. Pero kung tutuusin, kung tama man, kung, sila ba ay nagsasabi ng totoo, siyempre kung ano ang kanilang sinabi salaysay doon sa kinumpaan nilang salaysay sa na nakanotaryo, ibig sabihin magtutugma 'yan. Ngayon wala silang dapat ikatakot, mga kababayan. Kaya 'yun lang po, mga kababayan, ang tanong dito, na bakit sila natatakot na, magsabi o isa-isahin sila na i-interviewin. Kasi nga sinasabi nga po ng tagapagsalita ng, Korte Suprema na napakahalaga ang statement ng individual para makita ang kredibilidad ng isang, testimonya kung sila ba ay nagsasabi ng totoo. 'Di ba, mga kababayan, malinaw po 'yan. Kaya wala sila dapat ikatakot kung wala silang itinatago. Kasi kung, scripted ito, lalabas at lalabas ang katotohanan na sila po ay nagsisinungaling. So hanggang dito lang po, mga kababayan, at 'yan lang po ang komento ko dito at marami pong lumalabas na issue at ito'y, aabangan natin kung ano ba mangyayari kasi sinasabi nga po ay, babalik sila sa NBI para magpahayag o i-submit ang kanilang mga salaysay. So yun lang po, mga kababayan, abangan natin kung ano ba talaga ang mangyayari at kung ano ang totoo, yun po ang lalabas. Maraming salamat po, magkita-kita po muli tayo sa susunod na mga video. Maraming salamat sa inyong panonood.